Ezra Kapitulo 10. Nakipaghiwalay ang mga may asawang hindi kalahi. Habang si Ezra ay nakadapang nananalangin sa harap ng templo at tumatangis na ipinapahayag ang mga kasalanan ng bayan, pumalibot sa kanya ang napakaraming tao na buong kapaitan ding tumatangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Secanias na anak ni Higilhiel mula sa angkan ni Elam, "Nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayunmay, may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahit ng ito. Kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito, pati na ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ang iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang mga anumang itinakda ng kautusan. Bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo." Tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at levita, pati na ang buong Israel, na gagawin ng mga ito ang sinabi ni Secanias. Pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdadalamhati dahil sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Hindi siya kumain at uminom ng anuman. Isang mensahe ang ipinahayag sa buong Juda at Israel para sa lahat ng bumalik mula sa pagkabihag na kailangang dumalo sila sa isang pagpupulong sa Jerusalem. Ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sinumang hindi dumalo sa loob ng 3 araw. Bukod dito ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sa loob ng 3 araw, ang mga kalalakihan ng Juda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noong 20 araw ng 9 na buwan, ang mga tao'y nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, "Nagtaksil kayo sa Diyos nang mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito'y pinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. Kaya nga ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin at hiwalayan din ninyo ang inyong mga asawang banyaga." Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan, "Gagawin namin ang anumang sasabihin mo sa amin. Ngunit masyadong marami ang mga tao at napakalakas ng ulan. Hindi kami makakatagal sa labas. Hindi rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami naming gumawa ng kasalanang ito. Ang mga pinuno na lamang namin ang pananatilihin mo rito para kumatawan sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda ninyo ang pagparito ng lahat ng may asawang banyaga, kasama ang matatandang pinuno at mga hukom ng kani-kanilang lungsod. Sa ganitong paraan ay mawawala ang galit ng Diyos dahil sa bagay na ito." Walang sumalungat sa balak na ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Jahzehayas na anak ni Tikva. Sila na may sinuportahan nila Mesulam at Sabetay na isang Levita. Silang ayunan ang mga bumalik mula sa pagkabihag mula sa pagkabihag ang balak na iyon, kaya pumili ang paring si Ezra ng mga lalaki mula sa mga pinuno ng mga angkan at inilista ang kanilang mga pangalan. Nang unang araw ng 10 buwan, sinimula nila ang kanilang pagsisiyasat
At sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Ang mga lalaking may mga asawang banyaga. Ito ang listahan ng mga lalaking may asawang banyaga. Sa mga pari mula sa angkan ni Joshua at ng kanyang mga kapatid, ang mga anak ni Jehozadak na sina Maaseyas, Eliezer, Jarib at Gedalia. Nangako silang palalayasin at hiwalayan ang kanilang mga asawa. Nag-alay din sila ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kasalanan. Mula sa angkan ni Immer, sina Hanani at Zebadias. Mula sa angkan ni Harim, sina Maaseyas, Elias, Semayas, Chiliel at Uzias. Mula sa angkan ni Pashur, sina Elionai, Maaseyas, Ismael, Netanel, Jozabad at Elasa. Sa mga Levita, sina Jozabad, Simei, Petanias, Judah, Eliezer at Kelayas. Nakilala rin sa pangalang Kelita. Sa mga awit, si Eliasib. Sa mga bantay sa pinto ng templo, sina Salum, Telem at Uri. Mula sa angkan ni Paros, sina Rameas, Izias, Malkijas, Mijamin, Eleazar, Malkijas at Benanias. Mula sa angkan ni Ilam, sina Matanayas, Zecharias, Jiliel, Abdi, Jeremot at Elias. Mula sa angkan ni Zatu, sina Elionai, Eliasib, Matanayas, Jeremot, Zabad at Aziza. Mula sa angkan ni Bebay, sina Jehohanan, Hananias, Zabay at Atlay. Mula sa angkan ni Bani, sina Mesulam, Maluk, Adayas, Jasub, Seal at Jeremot. Mula sa angkan ni Pahat Moab, sina Adna, Helal, Benanias, Maaseyas, Matanayas, Bezalel, Binui at Manases. Mula sa angkan ni Harim, sina Eliezer, Isijas, Malkijas, Semayas, Simeon, Benjamin, Maluk at Semarias. Mula sa angkan ni Hasum, sina Matenai, Matata, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manases at Simei. Mula sa angkan ni Bani, sina Maaday, Amram, Ulwel, Benanias, Bedayas, Heluhi, Vanayas, Merimot, Eliasib, Matanayas, Matenai at Jawasu. Mula sa angkan ni Binui, sina Simei, Selemayas, Nathan, Adadayas, Maknadebay, Sasai, Sarai, Azarel, Selemayas, Seramayas, Salum, Amarayas at Jose. Mula sa angkan ni Nebo, sina Jehiel, Jiliel, Matayas, Zebad, Zebina, Jadai, Joel at Benanias. Ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hiniwalayan nila at pinaalis kasama ang kanilang mga anak.